Muli po binabati namin kayo ng isang mainit at masaya at mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. So bago po tayo magpatuloy, pwede po bang samahan niyo ulit ako na manalangin sandali lang. Panginoong Diyos, lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat sa oportunidad na ibinigay mo ulit na kami po ay maupo sa inyong paanan upang makinig ng inyong salita. Lord, idinudulog namin ang aming puso at ang aming isipan, ang buong buhay namin sa umagang ito, Panginoon. Hayaan mo na ikaw ang maghari, Panginoon, at salamat sa inyong pagbasbas sa amin, Panginoon, upang aming maintindihan ang inyong mensahe. Aming matanggap ng may kagalakan at may desire na isa katuparan itong mga mensahe mo sa amin, Panginoon. Salamat sa inyong banal na presensya na siyang magtuturo sa amin sa umagang ito. Ang inyong purpose at ang inyong hangarin na siyang maisa katuparan. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, so tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral, sa ating pagpupuri sa umagang ito. Ang pagpupuri po sa Panginoon, hindi lamang po yung ginawa natin kanina na pagkanta, pagtaas ng kamay, kundi pati sa pakikinig ng salita ng Panginoon, kasama po yan sa pagpupuri. Amen? So atin po buksan ang ating Biblia sa Salmo 103 verses 17 to 22. Atin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ang tungkol po sa pag-ibig ng Diyos. Amen? So, doon sa Salmo 103 verses 17, basahin po natin doon sa Salmo chapter 103 verse 17. Sige po, basahin natin. Psalm 103 verses 17. Okay. Sabi po, ngunit ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan sa mga may takot sa Kanya, sa mga tumutupad ng Kanyang kasunduan, at sa mga sumusunod sa Kanyang mga utos. At ang Kanyang katuwirang ginagawa ay magpapatuloy sa kanilang mga angkan. Hallelujah! So, dyan muna tayo. Sabi niya doon sa verse 17 na ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan. Tunay nga po na walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. No, kahit nung hindi pa tayo isinilang, no? Nandyan na ang Panginoon at pinag-isipan niya ang bawat isa sa atin hanggang na tayo ay talagang Kanyang nilikha, no? At sabi dito, ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan. Bakit po? Kung ang pruweba po na ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan sa mga, pero may condition po, sabi niya, sa mga may takot sa Kanya. At sa mga tumutupad ng Kanyang kasunduan, at sa mga sumusunod sa Kanyang mga utos. Oh, conditional po yun. Of course, alam natin na ang Panginoon ay mapagmahal, pero iba pag may takot tayo sa Kanya, pag tinutupad natin ang Kanyang kasunduan, at yung mga utos niya, yung kanyang ating binabasa na at napapakinggan na kanyang mga salita ay ating isinasagawa, sabi po doon, wow, ipinapamalas po ang Panginoon ang kanyang pagmamahal. Paano po? Kapag ka po talagang ipinapakita din natin sa kanya ang obedience natin at pagmamahal natin at pagpupurin tunay sa kanya, ay yan po, sabi po ng Panginoon na tayo ay Kanyang pinapatawad. Paano niya ipinapakita, ipinaparamdam sa atin ang Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng Kanyang mga kabutihan, sa Kanyang mga gawa. Ano yung mga examples ng Kanyang mga kabutihan na ipinapamalas niya sa mga nagmamahal, sa mga sumusunod sa Kanya, sa mga totoong nagpupuri sa Kanya. Yan, pinapatawad niya ang lahat ng mga kasalanan natin. Nung siya'y pumunta dito sa lupa, at namatay siya para sa ating mga kasalanan. At kapag kapot, maniniwala tayo sa Kanya at tatanggapin natin si Jesus na Kanyang isinugod dito sa mundo para tayo ay maligtas, no? Kung tatanggapin natin siya at maniniwala tayo sa Kanya, ayan, nandyan yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ano ba yung mga kabutihan na ipinapakita ng Panginoon bilang tanda na Kanyang pag-ibig? Pinagagaling niya ang lahat ng ating karamdaman. Sino ang may karamdaman dyan? Ang Panginoon ay nandyan handang
magpagaling sa bawat isa sa atin. Tumupad lamang po tayo sa kanyang mga kautusan at totoong magpuri tayo sa espiritu at katotohanan. Ano pa? Inililigtas niya tayo sa mga kapahamakan. Wala pong ibang makakapagligtas sa atin kung hindi ang Panginoon. Kaya kung nakakaranas tayo ng parang napapahamak tayo, we are in danger, magpuri ka sa Panginoon. No? Habang nagpupuri ka ng buong puso, ng buong kaluluwa, habang nagpupuri ka sa Panginoon, bumababa ang kanyang presensya. At pag nandyan ang presensya ng Panginoon, lumalayas ang demonyo. No? Kapag tayo na sumusunod sa Panginoon, tayo ay tumutupad sa kanyang mga kasunduan. No? Kapag pinapanatili natin yung pagsunod natin, tayo ay kanyang binabantayan. Pinoprotektahan niya tayo, nililigtas na tayo sa kapahamakan. Kontrolado po ng Panginoon ang lahat, pati ang galaw ng demonyo, kontrol ng Panginoon yan. Hallelujah! So, ayan, ano pa? Iniibig niya tayo at kinakahabagan. Ang tao pwedeng maubos, pwedeng mawala ang habag, pero ang Panginoon, nandyan, iniibig niya ang totoong nagpupuri, ang totoong sumusunod, totoong nananampalataya sa Kanya. No? At ano pa, pinagkakalooban tayo ng mabubuting bagay upang tayo ay patuloy na malakas. Hallelujah! Kung bakit tayo malakas, ay dahil sa kabutihan ng Panginoon. Ang Panginoon, hindi niya tayo hinatulan na ayon sa ating, hindi niya tayo pinaparason hindi niya tayo pinarurusahan at ginagantihan ng batay sa ating mga kasalanan, pero binibigyan na tayo ng pagkakataon na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Yeah? At isa pang kabutihan ng Panginoon, ang Panginoon ang humahatol ng matuwid at binibigyang katarungan ang lahat ng inaapi. Kaya minsan sabi natin, parang walang nagde-defend sa atin. Ang katarungan ay nasa Panginoon. Kung sa akala natin tayo inaapi, panatiliin natin tumupad sa kasunduan. Panatiliin natin na magkaroon ng takot sa Panginoon. Dahil pangako niya, ang pag-ibig ng Panginoon ay nandyan. Ibibigay niya ang katarungan sa lahat ng inaapi. So, alam niya ang ating mga kalagayan at handa siyang tumulong. No? Kung gaano kalaki ang agwat ng langit at lupa, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun din ang Panginoon na kinakahabagan niya ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Kasi hindi po siya nanunumbat, hindi po siya nananatiling galit sa atin. Kundi kung tayo po ay nagkasala, pero kung tayo dudulog, magpakumbaba sa Kanya, magtatapat tayo sa Kanya, nandyan po ang pagmamahal ng Panginoon. Ang Panginoon po ay mahabagin at matulungin. Hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Kaya naman po, condition po, sabi niya, patuloy tayo sanang magkaroon ng takot sa Kanya. Na kahit walang nakakakita sa atin, patuloy natin siyang i-acknowledge, patuloy tayong sumunod, tumupad sa kanyang mga kasunduan, sa kanyang ang ating pagsunod po ay protection yan. So, patuloy tayo, sabi niya, hindi lang ikaw, actually, mag-flow yan sa angkan mo, mga kapatid. Sa pamilya natin, tayo ang representative. At kung nandyan tayo na totoong naniniwala sa Panginoon, mag-flow ang kanyang blessing, ang kanyang pagmamahal sa ating pamilya at sa mga apo, sabi pa niya, sa mga apo, magiging apo at sa mga apo natin. Hallelujah. Ituloy natin sa verse 18. Thank you, Lord. Let's continue to verse 18. Verse 19. Verse 17 and 18 pala yun. So, verse 19, sabi niya, itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa kalangitan at siya'y naghahari sa lahat. Bakit nga ba po, sabi niya na matakot tayo sa Kanya at dapat lang na sumunod tayo sa Kanya? Kasi siya ang nandyan na lumikha sa atin at siya ang kataas-taasan nating Diyos na nandyan sa kalangitan at ang nandyan na nagbabantay. Pinaghaharian niya ang bawat isa sa atin. Dapat lamang po na irespeto natin. Kung sinasabi natin may takot tayo sa Diyos, nandyan yung respeto natin sa Kanya. Hallelujah! Nandyan yung respeto natin sa Kanya. At tayo ay patuloy na sumunod sa Kanyang mga
kautusan. Dahil po siya ang ating Diyos na nakataas-taasan, nandyan sa kalangitan na naghahari sa atin. Ano pong sabi niya sa verse 20? Sa verse 20 po tayo, sabi niya, purihin ninyo ang Panginoon. Ayan. Kaya ang pagkakaroon na kung sinasabi natin na may takot tayo sa Diyos, sumusunod tayo sa kasunduan, tumutupad tayo sa kasunduan ng Panginoon, at sumusunod tayo sa kanyang mga utos, nandyan kasama ang purihin. Command ng Panginoon na purihin natin ang Panginoon. Sabihin natin sa ating sarili, purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa. Command ng Panginoon yan, na tayo ay magpuri sa Kanya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, purihin natin ang Panginoon. Matakot tayo sa Diyos. Sige, sabihin natin sa mga kapatid natin, tuloy nating matakot sa Diyos. Tuloy nating mag-obey sa Kanya. Amen? Sabi niya, purihin natin ang Panginoon. Kayong makapangyarihan niyang mga anghel na nakikinig at sumusunod sa Kanyang mga salita. Even yung mga anghel na Kanyang linikha, inutusan ng Panginoon na purihin siya, na sambahin siya. Hindi lang ang mga anghel. Sino pa ang inutusan ng Panginoon na magpuri sa Kanya? Verse 21, please. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga nilalang niya sa langit na naglilingkod sa Kanya. So, hindi lang mga anghel, lahat ng Kanyang nilikha sa kalangitan, including all the planets. Habang nagfa-function sila, yan ay kanilang pagpupuri sa Panginoon. Ganon sila magpuri. So, lahat ng nasa kalangitan na naglilingkod sa Kanya, dapat gawin nila ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban niya, lahat tayo linikha niya ang lahat para magpuri sa Kanya. Espesyal po kasi ang pagpupuri. Sige, magpatuloy muna sa verse 22. Sa verse 22, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga nilalang niya sa lahat ng dahon na Kanyang pinaghaharian, including dito sa mundo. Hindi lang sa kalangitan, hindi lang yung mga lilikha na sa kalangitan, hindi lang yung mga angheles, kundi pati dito sa mundo, lahat ng Kanyang pinaghaharian, including dito sa mundo, kasama itong buong mundo, lahat tayo. Pinaghaharian tayo ng Panginoon. Sabi niya, purihin ang Panginoon. Buong puso natin purihin ang Panginoon. Bakit nga ibinilin na tayo ay magpuri sa Panginoon? Kasi ang pagpupuri po ay espesyal. Espesyal na kung saan. Bakit napaka-espesyal po? Kasi po, lahat ng mga nasa atin, ibinigay yan ng Panginoon. Lahat. Pero ang pagpupuri, yan po ay hindi ibinigay yan ng Panginoon, pero nanggagaling sa atin, at yan ang ibibigay natin sa Kanya. Yung pagpupuri po ay response natin sa Kanyang pagmamahal. Paano natin maipakita yung pag-ibig din natin sa Kanya? Dahil nga minahal tayo, iniibig niya hanggang ngayon ang bawat isa sa atin. Yung mga kabutihan niya na ginagawa natin, minsan hindi natin nare-recognize yung mga kabutihan niya, pero ipinaparamdam niya pa rin yung kabutihan niya, yung pagmamahal niya sa atin. At in response sa Kanyang kabutihan, magpuri tayo sa Kanya. Kaya kung bakit natin nire-respeto siya, kung bakit tayo sumusunod sa Kanyang mga utos, yan po ay expression ng ating pagmamahal. Yan po ay expression ng ating pagpupuri sa Kanya. Sa sa lahat ng ginawa niya sa atin, ano ang response natin? Magpuri tayo sa Kanya. I-acknowledge natin na, Opo Panginoon, Ikaw ang Diyos na kataas-taasan. At Lord, nandito kami na magpasalamat, magpuri, maglingkod sa inyo. Irespeto ka namin dahil alam namin na Ikaw ang aming pinanggalingan. Ikaw ang lumikha.
Kasi na hindi walang kabuluhan sa atin. Pero sinasamba natin kung alam natin na siya ang Diyos. Siya, ibinibigay natin ang ating pagsamba kung alam natin na siya ang Diyos na tinitingala natin, makapangyarihan. He is the highest authority above us. Sa Panginoon, alam ko na hindi lang basta tayo nagsasamba sa kahit sino man. Ang sinasamba natin yung ina-acknowledge natin na talagang Diyos sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sabi dito, purihin ang Panginoon. Kaya po, isa akong trabaho ng tayong mga nilalang niya ay magpuri. Habang tayo ay nabubuhay, buong puso nating purihin ang Panginoon. Paano natin ipinapakita na buong puso natin pupurihin ang Panginoon? Patuloy na magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Patuloy na sumunod tayo, irespeto natin yung Kanyang salita at sundin natin yung Kanyang salita. At in return, habang pinupuri natin siya ng buong puso, buong buhay, natin siyang pupurihin. Habang binirespeto natin siya, habang patuloy natin siyang sinusunod, inahayaan natin na siya ang maghari sa ating buhay, patuloy din niyang ipapamana sa atin, patuloy nating matatamasa, mararamdaman ang kanyang pag-ibig. Nabanggit ko kanina, kapag kung nandyan, iniibig tayo ng Panginoon, nandyan yung pinatatawad niya ang ating mga kasalanan, pinagagaling niya. Hindi lang yung mga kasalanan natin noon, yung karamdaman natin noon, hanggang ngayon, pinatatawad pa rin niya ang ating mga pagkakamali. Iba po kasi ang kasalanan sa kamali. Ang kasalanan, alam mong mali, pero paulit-ulit natin ginagawa. Pero ang pagkakamali, hindi mo sinasadya, pero patuloy natin yung ipagsisihan sa Panginoon pag tayo nagkakamali. Lord, sorry. Okay, so ayan, inililigtas na tayo hanggang ngayon. The devil is always there. Nandyan ang demonyo na gustong sumira sa atin, pero ang Panginoon, patuloy pa rin niya tayo inililigtas. Basta wag po lamang tayong umalis sa Kanyang presensya. Manatili tayo sa Kanya. Amen? Pinagkakalooban tayo ng mabubuting bagay, including ang lakas natin at pati yung kalagayan natin. Hindi yan pinapabayaan ng Panginoon. Minamasdan tayo. Kahit yung iniisip natin, lahat ng ginagawa natin, kung ginagawa natin, yan, para sa Kanya. Hindi ka pinapabayaan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, buong puso nating purihin ang Panginoon. Nabanggit ko na lahat kung paano tayo buong puso magpuri sa Panginoon. Kaya, kung nagpuri ay lahat, no? Kung sasabihin na magpuri tayo sa Panginoon, lahat, no? Nandyan sana yung sigla natin, ibigay natin ng todo, ne? Kasi pag nalugod ang Panginoon sa ating pagpupuri, ayan, nandyan yung, hindi lang yung presensya, hindi na tayo pinapalaya, nandyan yung kabutihan niya, no? Pinapamalas niya ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Minsan hindi natin nararamdaman, kahit nandyan iniibig ng Panginoon, hindi natin nararamdaman dahil sa mga pinaggagawa natin. Kaya hindi natin na-experience yung mga benepisyo, yung mga blessings, yung pagpapala niya. Kaya kung i-respeto rin natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin at magpuri tayo ng buong buhay at buong puso, sigurado ang Panginoon, hindi niya tayo kakalimutan. Hindi tayo, yung pag-ibig niya ay, sagana sa ating buhay. Hallelujah! So, maikli lang po ang buhay. Isa ang buhay natin. Gamitin natin na magpuri sa Panginoon at magsilbi sa Kanya. Amen? Para naman, at least, pagdating ng time na harap tayo sa Panginoon, hindi tayo natatakot, hindi tayo nahihiya, kundi nandyan yung confidence natin. At kahit ngayon, hindi tayo mahihiya na tumulog sa Kanya. Amen? So, dito po tayo nagtatapos sa ating message sa umagang ito. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Salamat Panginoon sa pag-remind mo sa bawat isa sa amin na dapat ka naming purihin ng buong puso at buong buhay. Na i-recognize ka, i-respeto ka at patuloy sundin ang inyong salita dahil ikaw ang Diyos na umibig sa amin ng kahit na kami ay makasalanan, hindi kami karapat dapat, pero minahal mo pa rin kami Panginoon sa kabila ng aming mga pagkukulang.
Lord, salamat at patuloy mo, Panginoon, panghawakan ang bawat isa sa amin na mananalangin kami sa inyong presensya, Panginoon. Mananatili kami, Panginoon, na magsilbi at magkaroon ng takot, Panginoon. Palalimin mo pa, Panginoon, ang aming connection sa inyo, Panginoon, upang patuloy, Panginoon, na ikaw ang aming sasambahin, pagsisilbihan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong lahat ng papuri. In Jesus' name, amen and amen.